Hey guys, Odi here and welcome to my Vlog 101. Vlog 101, may ganun talaga. Ayan, Vlog 101 kasi ito yung first time natin na mag-vlog tayo. O diba? Pag-uusapan po natin yung mga buhay-buhay ng ating mga kababayan dito po sa Croatia. Pero dito sa episode na to, nag-invite po tayo ng mga OFW na nagtatrabaho na dito sa Croatia kasi nitong mga nakaraang araw, alam ko nakarating na dyan sa Pilipinas, sa mga bali-balita na ang Croatia ay open para sa mga OFW. Tumpak, totoo po yan, totoo po yan. At marami nga ang mga trabahong ino-offer. Hindi lang para sa mga Pilipino, kundi dun sa mga willing na magtrabaho dito sa Europe, especially dito sa Croatia. Pero karamihan, parang tingin ko mas priority nila ang Pilipino. Kung nagtataka kayo kung saan po ang Croatia, this is part of Western Europe, crossroad of Central and Southeast Europe. For sure, narinig nyo na yan. Last year, na-feature na ang Croatia sa KMJS, Kapuso Mo Jessica Soho. Siguro nakita nyo na Croatia is a beautiful country. Ayan. Bill Dasovic also visited Croatia. Nitong nakarang taon lang. Ayan, with his family, with Hailey, Mudra, and Pudra. Ayan. Pero alam ko, mas kilala nyo ang Croatia dahil sa series The Game of Thrones, The King's Landing. Hindi ako nanonood nun guys, pasensya na, wala akong masyadong maibibigay sa inyo na information about sa Game of Thrones. But anyways guys, ayun nga, nag-invite po tayo ng mga kababayan nating OFW and shout out nga pala kina Gerald, kay Jamie at kay Leo, kay Vicky, and syempre sa husband niya si Yasmin, and to Tita Beth. Ayan, thank you guys sa pagpapaunlak nyo sa akin na ma-interview ko kayo, makapagbigay ng opinion, ayan, para sa ating mga kababayan na nagbabalak na magtrabaho dito sa Croatia. Pero alam ko maraming nagtaas ng kilay dyan. Syempre, iniisip magkano ang compensation. Compensation? Libre ba ang pagkain? Iniisip nyo rin yan, libre ba yung food? Free accommodation? Free transportation. So, tatalakayin natin yan dito sa episode nito, guys. Ililink ko sa ibaba yung pangalan ng agency dyan sa Pilipinas na pwede nyong puntahan, pwede kayong mag-inquire. Meron silang exclusive agreement dito sa isang employment agency na yan. Ang pangalan ng agencies, guys, baka lang familiar kayo, is Krona International Service Systems. So, ayan. Nandyan yan sa Makati. Pero guys, advice din na magpunta kayo sa isang legit na agency, employment agency. Pwede tayo magpunta sa POEA or OWA, ayan, para dun sa mga trabahong ino-offer ng Croatia para sa mga OFW. Ayan. So, panoorin niyo lamang po ang episode na to at sana po makatulong at magkaroon kayo ng idea kung kayo po ay gustong magtrabaho dito sa Croatia. Enjoy watching, guys! Kwento mo yung experience mo sa trabaho mo dito, tsaka ano yung advice mo sa mga OFW na gustong magtrabaho dito? Teka, mag-isip mo na. Rolling. Teka lang, wait lang. Tatawaran ako nito. Mamaya na, pangalawa na lang ako. Hindi na ko ano sagot ni Ate Beth.
Maubos film ko kay Tita Beth. Ayan. Ano live ba yan? Mag-live? Putol-putol na lang. Hindi. Naka-record pa lang tayo. Hindi, nakakapaya ni Hobby. Huwag kayo mag-alala. Na-edit naman to. Na-edit naman, oh. Sa paano kayo nakarating dito sa Croatia? Nakapunta ako dito sa Croatia dahil sa naging guest ko sa work ko before sa Boracay. And then, kumain sila sa buffet. Nagustuhan nila yung mga luto namin. And then, they asked kung sino interesado na mag-work dito sa Croatia. And then, I met them because nakasasalita sila ng Italiano. And then, nakakaintindi din ako ng Italiano. Kasi I worked before in cruise ship. I'm Italian flag. Mga 2 taon din ako naghintay bago na-process yung papel ko at nakapunta dito. Kamusta naman yung trabaho mo dito? Yung expectation mo noon? Expectation ko, maganda yung kalakaran kasi ang hirap ng buhay OFW pag nasa ibang bansa ka. Nandun na yung masaya, malungkot, tsaka mahirap. Masaya, natutugunan mo yung pangangailangan ng pamilya. Malungkot, hindi mo nakikita lumalaki yung mga anak mo. Mahirap, kasi naninibago ka at saka kinukuha mo yung loob ng mga kasama mo, ng mga Croatian. Okay. Okay. Magiging proud talaga tayong mga Pilipino sa ganong sitwasyon. Kasi kilala tayong mga Pilipino na asa OFW na masisipat. So, kailangan lang siguro by yung Croatia at Pilipinas talagang idaan sa magandang proseso, yung tinatawag nating bilateral. Kasi minsan hindi natin maiiwasan makapunta tayo sa employer na hindi maganda yung pag-uugali, hindi natin matiis, baka mag-uwi lang tayo bigla. Pero wala pa naman akong nakikilalang Pilipino na umuwi na OFW na ganun. Oo, okay. Pipis talaga. Pagtitiis talaga para sa pamilya. Oo. Ayun. And then, lahat naman ng trabaho na pinapagawa sa atin, kayang-kaya natin gawin lahat. Sabihin mo, sige. Sige, totoo lang. Libre naman accommodation, pero pagdating sa pagkain, parang ang understanding nila sa pagkain, once na nasa trabaho ka lang, Ah, okay. Ganun. one-time meal ka dun sa trabaho. Pero yung parang holiday meal mo, parang hindi nila understood yun, na ganun dapat. Pero accommodation, okay naman. Okay yung bahay na tinitirhan nyo. Okay naman, hindi naman siya mukhang ano lang, bahay talaga naman siya. Pagdating sa language, kamusta naman ang language? Language, Language barrier. mahirap, pero habang tumatagal nakakausap mo sila, nakakalamu ka, Oo. nakakaintindi nga rin kahit pa paano. Sample nga, sample. For example, if you treat people, say, Doberdan, Ganon. how are you? Oo. Tsaka alam mo, ang maganda sa ating mga Pilipino, pag bumati tayo, nakangiti di ba? Ayun. Ganun talaga. Yun yung ugali nating mga Pilipino, kahit na dadabog, yung ngiti sa mukha, nandiyan pa rin. Oo. Actually, nagkaroon ako ng tip dahil sa ngiting. Talaga ba? Sige, kwento mo nga. Sa pagkamalan pa ako, Korean. No. Filipino. Mukha nga, te. Mukha kang Korean. Ayun ba? Ikaw naman, Leo, kwento mo naman ang experience mo sa OFW dito Okay sa... naman. Enjoy. Nandun din na. Medyo malungkot. Malungkot. Kasi malayo. May family ka sa Pilipinas, mga anak. Ano. Kamusta
kamusta naman yung pagpapadala natin ng ano sa kanila? Okay naman. Yung mahal talaga yung charging dito. Charging, no? Naranasan charging. Ganon nga. At saka yung pamamalakad nila sa sahod, parang lugi ka. Alam kung bakit? Kasi yung kung magkano lang yung pinirmahan mo sa kontrata, yun ang ibibigay. Kasi dalawang hati eh. 15 at saka 30. So, pag dalawang beses kang papadala sa Pilipinas, dalawang charge ka rin magbabayad sa Western. Kasi hindi mo buo nakukuha yung sahod mo eh. Oh. For example, sumasahod ka ng 6,000 kuna. Ang ibibigay lang sa'yo muna, 4,200. So, kailangan mong magpadala sa Pilipinas. And then, magkano yung charge nun? And then, sa katapusan, magpapadala ka ulit. Kasi hindi naman sapat yung ano eh. Pero to be honest, magkano talaga yung sinasahod nyo? Sa amin, sa sahod namin, talagang may offer din sa amin ng $1,000. Oh, okay. Dito yan sa Croatia, ha? Croatia. $1,000. But, ang nangyari kasi, kalahati ng ginastos ng employer, Kakaltasin. nakalta sa amin. So, nagnineto lang kami ng $800. So, okay. Totoo pala. Okay. So, sa akin, lugi ako. Hindi naman, kasi may mga Pilipino din kami na kilala. Oo. Nagbigay lang talaga, 7. 7. Pero ang kalamangan sa kanila, neto dito, food meals. Tapos Food allowance. total for 3. Okay. Satisfied ba kayo sa trabaho nyo tsaka sa sinusweldo nyo? Sa trabaho, okay lang. Wala namang problema sa atin eh. Sa amin nga, kasinero kami, hindi lang kami kasinero. Baga wala kami ginagawa. Tapos may ginagawa sila na pwede kami makakatulong. Okay, yun ang gusto nila sa atin. Kaya ngayon, ang gusto na naman namin, ayaw na nila na, hindi naman sa lahi nila, pero mas gusto nila yung alam natin. Mga Pilipino talaga. Kasi unang-una, pag pinagsasabihan tayo, hindi tayo sumasagot. Hindi tayo nagtatanong. Kahit napapagalitan, nakangiti pa rin. Yan ang gusto nila sa atin. Tapos, hindi nila tayo nakikitaan ng nagdadapa. Yan ang gusto nila. Hindi ka po sa kanila pagpagalitan. Nagahagis na. Oo, nakikita din naman namin. Ganun sila talaga nakahagis. Tayo lang. Yun ang gusto nila sa atin. Okay lang naman yung yung trabaho kahit wala. Ang lang, parang magkakaroon tayo ng bilateral agreement. Yung bansa natin at bansa nila. Nakatulad sa ibang bansa sa Philippines na may food allowance talaga as employee. May transport allowance. Accommodation okay lang kasi meron naman talaga. Okay yun sa sa atin. Pero ngayon kasi yung sahod namin mababawasan pa ng pagkain, mababawasan pa ng transport. So konti na lang. Ano yung nyo dito? Seasonal job din ba kayo or Talaga? full time? Full time. 1 year. 1 year contract. Oh, ayos din. So, iba yung sa seasonal. Yung sa seasonal, yung 6 months lang. Yung nasa Oh, okay. So, paano sistema nung 6 months? Parang after 6 or 7 months, cut na ng contract nila, tapos panibagong apply or tapos na yon ganon? Yung napauwi sila, pero kinabalik. Ah, So lang, wala lang sahod. ganon. Mahirap Isa din. sa Pinas, wala. Hindi lang sila. papangitan lang din sa kontrata na natin ng Pilipinas sa POA at saka sa kanila. For example, pag tapos yung kontrata mo, nakalagay kasi sa atin sa laws natin sa POA, sa OWA, na bayad ka ng 30 days pag nasa bakasyon ka. But dito sa Croatia, ang sinasabi nila, 20 days lang babayaran sa iyo. So, hindi namin alam kung anong natin. Saan ba masusunod na kontrata? Yung sa Pilipinas o sa kanila? Yung kung ano ba kasi nila dito. Ang akala kasi ang dating kasi sa amin, kasi ang may huling say, parang yung bansa natin eh. Kasi pag di nila pinirmahan yun, hindi tayo makakaalis, di ba? Oo. So parang ang dating sa amin, dahil pinirmahan nila ang dating sa amin mga Pilipino, pag pinirmahan nila yung Kontrata. contract na nilabas ng POA, automatic yung nagpapailalim sila sa
kung ano yung hinihingi ng bansa natin. Hindi man 100%, at least 75% ng hinihingi ng kontrata ng Pilipinas, makapag-comply sila. May i-recommend nyo ba ang Croatia sa mga OFW? Sa mga nangangailangan ng trabaho, siguro, yes, okay. Wala namang problema. Kasi hanap naman talaga natin is makapagtrabaho. Mabubuhay ng kahit papaano yung pamilya natin sa Pilipinas. Kasi medyo yung rate ng Croatia at saka ng Pilipinas, hindi naman nagkakalayo. Pero nandun na rin kasi yung kahit papaano, nakakaipon ka talaga pag nasa ibang bansa. So nakakaipon pa rin? Nakakaipon, kahit papaano. Okay. Thank you very much, guys. Hi, ang opinion ko kasi sa mga workers ng Filipino OFW sa Croatia. Ang gusto ko lang, meron tayong lawyer, na Filipino lawyer, sa yung embassy. Kasi yung mga OFW ngayon dito, nagkaroon sila ng konting questions. So, to fulfill their wish in their life. So, it's good that to have a lawyer here. Dahil yung mga, yung Croatian law dito, iba doon sa Pilipinas. So, and this is the first time that they will have OFW from abroad. Actually, they already have some Indian, Italian, Filipino, and they are still waiting from Ukraine. But the Filipino workers, we must need lawyer. Proud ba kayo na mas pinapriority nila yung mga Pilipino? Actually, as of now, mahirap. Paano niyo po sinasabi? Kasi sa mga nakausap ko kasi, ang problema talaga nila yung sahod. So hindi ang mga employer dito talagang ganun yun. Kasi nag-interview din ako ng mga employers, kaya sabi nila normal for Croatia na yung sahod is 1 to 10. So yung mga Filipino workers, hindi pa nila yun talaga na naintindihan kung paano nila tanggapin yung sahod. Saka minsan, yung mga sahod nila na delay. Yun yung pinakang dapat natin na makakuha ng to protect them. Nagkaroon din ako ng meeting sa Ministry of Foreign Affairs at nabanggit ko po ang malaking oportunidad para sa ating mga kababayan na makapagtrabaho dito, lalong-lalo na sa field of tourism and hospitality services. Magaling po ang ating honorary consul dito, si Consul Laverstern, at nasabi niya po sa akin na sana ay makapagpadala sa lalong madaling panahon ng mga Filipino na makakapagtrabaho. For instance, sa mga cruise ship bilang officials and in the services at sa larangan po ng pagsisilbi at entertainment. At yan po ang aking gagawin sa aking pagbalik po, na mapag-ugnay ko po ang mga workers sa Pilipinas na mapadala dito sa Croatia para po magkaroon din tayo ng matibay na economic partnership in the field of services. Just another proof of growing, deepening relations between the Philippines and Croatia. We expect more Filipino business to be interested or to get interested in working with Croatia. And of course, diplomatic relations help things like that to happen. One of the impacts of such a developing relationship should be bringing more Filipinos to work in Croatia, to spread their knowledge and their abilities among the Croatian business society, especially in the field of hospitality and tourism.